Want you to open your Bibles with me in the book of 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. The title of our message this morning is Giving in Difficult Times. Giving in Difficult Times. 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. Akin pong babasahin, atin niyo pong sundan sa inyong mga paningin. Ganitong sinasabi niya, "And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did a cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah." Maraming salamat po at pwede na po tayong maupo. Giving in difficult times. Giving in difficult times. Alam nyo, namamangha ako sa kaparaanan ng Panginoon on how he dealt with men. At hanggang sa panahon naman natin ngayon, it's very interesting to know that God always works in mysterious way. And oftentimes you don't seem to understand why God works in such a way na taliwas sa nakasanayan natin. Salungat sa mga obvious na bagay na nakikita natin sa buhay natin. Katulad halimbawa na lamang, kapag meron tayong kaaway, the natural tendency is galit ka sa iyong kaaway. But the Lord said, love your enemies. Mahalin mo ang kaaway mo. It's totally the opposite, yung kabaligtaran. Tayo, we always operates on practicality. Practical tayong mga tao. But God operates on faith. Gusto ng Panginoon maniwala tayo kahit sa mga bagay na hindi natin nakikita. And oftentimes, faith would require us to believe things that doesn't make sense. But that's what faith is. Paniwalaan mo yung mga bagay na kahit hindi mo nakikita, to the point na hindi mo naintindihan, and yet you still need to believe it. That is faith. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Pero yung paraan na pagkalikha sa atin ng Panginoon, we always wanted to see the obvious things of life. Gusto natin makita yung mga tangible na resulta ng mga bagay na ginagawa natin. Ayaw natin yung makipagsapalaran kapag hindi tayo sigurado. Gusto natin tiyak tayo. But God works differently. Iba yung kaparaanan ng Panginoon.
Katulad halimbawa na lamang po ngayon, pinag-aaralan po natin ang pagbibigay. We all know that this season, yung pagpasok po ng August, September, ang tawag po natin sa panahon na yan ay gawat. Di po ba? Napakahirap ng buhay yung panahon na ito. Papaano tayong magiging maluwag sa mga resources natin kung napakahigpit ng pangangailangan sa time na ito? Marami po sa atin ang struggling ngayon. Marami po sa atin ang hirap sa buhay. Of course, hindi naman lahat. May mga nakakaluwag, may mga maluwag na maluwag, may mga sobrang luwag. But on the other end, merong sobrang higpit naman. And yet, papaano nating pag-aaralan ang paksa na ito? Giving in difficult times. How can I give when I don't have any more to give? Alam niyo kung ano yung nakakamangha sa mga pinag-aaralan po natin? Hindi ko pinlano itong mga topic na to, but all of a sudden, napaisip ako na bakit ito yung mga pinaiisip sa akin ng Panginoon na talakayin natin. Sino po sa inyo nakakaalala kung ano yung topic natin last Sunday? Nakalimutan nyo na? So I can almost assure you, paglabas natin mamaya, hindi nyo na rin maaalala kung ano yung pinag-aralan natin ngayon. Sino po nakakaalala ano yung topic natin last Sunday? Sige, Sister Arlette, ano? May kodi ko to. Ano yun? Giving beyond. Okay? At ano yung passage na ginamit natin? Second Corinthians chapter 8, yung mga Macedonian churches. At nakita natin doon na yung mga Macedonian churches, they are in deep poverty. And yet, kinumend ng Panginoon yung giving nila. Na sa kabila ng kanilang kahirapan, karukhaan, ang sabi ng Bible, deep poverty, hindi lang sila basta naghihirap, nakabaon sila sa kahirapan. Pero sa kabila nun, masagana pa rin. They gave liberally. Generous yung kanilang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Paano nilang nagagawa yun? Na sa kabila ng kanilang kahirapan, nagagawa pa rin nilang magbigay sa gawain ng Panginoon. Para sa akin, that's very amazing sapagkat hindi normal sa mga tao ang magpaluwal kapag mahigpit ang pangangailangan. Pero itong mga churches na to, nagawa nilang magbigay liberally, generously, in spite of their situations in life, deep poverty. Yung Sunday before, sino po nakakaalala kung ano po yung topic natin? Sunday before. 2 Sundays ago. The widow's mite. Thank you, Kuya Ray. The widow's mite. So kahapon, nagbabasa ako, napapaisip ako. Yung 2 weeks ago, pinag-aralan po natin, the widow's mite. Sabi ng Bible, balo. Alam niyo ba sa mga balo, notorious sa kanila ang pagiging mahirap? Because during the Bible times, ang culture ng mga mag-asawa noon, ganun pa rin naman ang culture hanggang sa panahon natin ngayon, yung lalaki, siya yung provider. Siya yung lumalabas, siya yung nagtatrabaho. Tapos yung babae, sa bahay, siya yung manager ng bahay. Siya yung nangangasiwa, namamahala sa bahay. So wala siyang trabaho. Sa bahay siya. Ang merong income, yung lalaki. Ngayon, kapag namatay yung lalaki at naging balo yung babae, wala siyang kakayahan na magtrabaho. Kapag naubos na yung naipundar nila, that's it. She's finished. Kaya notorious sa mga babaeng balo during that time ang maging mahirap sapagkat wala na yung provider. At yung widow's mite, makikita natin doon of all the giving of the rich people, hindi yun pinansin ng Panginoon. Ang pinansin ng Diyos ay yung giving ng babaeng balo. Kinumend niya yung babaeng balo, tinawag niya yung kanyang mga apostle, sabi niya, tingnan niyo to,
Yung babaeng balo na to, nagbigay siya ng 2 mamera. Mas higit yung binigay niya pag samasamahin mo man ang binigay ng lahat ng mga mayayaman. Again, kakaiba yung pamamaraan ng ating Panginoon. Tayo, sinusukat natin yung giving ng isang tao dun sa halaga nung binigay niya. Pero ang Panginoon, baligtad. Sinusukat niya ang giving ng isang tao hindi dun sa binigay niya, kung hindi dun sa natira sa kanya. Anong sabi ng Panginoon patungkol sa babaeng balo na to? He gave more. She gave more. Dahil sa kabila na siya nangangailangan, may pangangailangan siyang personal, yung 2 perang natitira sa kanya, nakapaloob na dun yung buong kabuhayan niya, and yet nagawa pa rin niyang ibigay lahat. Nakita ng Panginoon na wala nang matitira sa babaeng yun nung siya ay nagbigay. So yung panukat ng Panginoon ay kung magkano pa yung matitira sa'yo kapag nagbigay ka. Sa atin, baliktad magkano yung binigay mo. Hindi na natin tinitingnan kung may natira pa ba o magkano pa yung natira. So dito makikita po natin from the widow's mite, doon sa mga Macedonian churches, that the Lord is always pleased. Nalulugod ang Panginoon na sa kabila ng pangangailangan, nagagawa pa rin magbigay ng mga tao. He was not pleased when the well-off gave out of their abundance. But He was really pleased when people in times of need are still able to give. Nagagawa pa rin nilang magbigay. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang isang babaeng balo uli in the Old Testament na sa panahon din ng kanyang pangangailangan, she was given the opportunity again to give. Di ba napakadali sana kung si Elijah ipadala ng Panginoon sa mga mayayaman? Madaling masustain yung pangangailangan niya. Kapag yung mga may kaya sa buhay ang mag-provide sa kanya, and yet bakit sa babaeng balo pa na ito? Of all the people in the world. Balo siya, wala ning asawa niya, may anak pa siya na kailangan niyang palakihin at pagkatapos yung sarili niyang pangangailangan, ipatong mo pa yung kasalukuyang tagtuyot. Yung kasalukuyang krisis, may famine, walang pagkain. Natuyo na yung mga kabukiran, wala nang tumutubong mga halaman sapagkat si Elijah ay nag-pronounce ng judgment sa Israel. There won't be any rain for the next 3.5 years. Walang ulan. So ang Panginoon, itusan niya si Elijah. Go to the brook Cherith. Ano ang Tagalog ng brook? Batis. Bakit sa batis na yun? May natitira pang tubig doon. At yung mga uwak ang magdadala ng pagkain mo. Yung mga uwak, that's a whole new story of all the birds. Yung mga uwak, notorious sila sa pagiging gahaman. Hindi mo makikita yung mga uwak na lumilipad in groups. Lagi silang mag-isa. Sapagkat kapag meron silang nakitang pagkain, gusto nila sa kanila lang. Ayaw nilang merong kahati. Pero itong mga uwak na to, ang ginamit ng Panginoon, in spite of them being greedy, sila yung ginamit ng Panginoon to provide for Elijah. Day in, day out, nagdadala sila ng karne, nagdadala sila ng tinapay kay Elijah. Panahon po ito ng famine. Natutuyo na yung mga balon, mga batis, mga ilog, dahil walang ulan. Pinadala ng Panginoon si Elijah sa Brook Cherith. At doon, sinustain siya ng Panginoon. Ginamit niya yung uwak, natitirang tubig sa batis. Then after a while, natuyo na po yung batis. Sabi ng Panginoon, punta ka sa Zarephath. Verse 9, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Inutusan ko yung babaeng balo na nandun para pakainin ka. Ngayon kung pag-aaralan po natin yung mga preceding verses,
Dumating si Elijah sa Zarephath, nakita niya yung babaeng balo na mumulot ng kahoy, panggatong, doon sa natitirang pagkain nila na iluluto niya. Sabi ng Bible, barrel of meal, yun po ay harina, doon sa palabigasan na lagyan niya, at pagkatapos cruse of oil, mantika. Hindi ko alam kung anong luto yung gagawin niya doon. Huling kain na lang nila yon. Ang sabi ni Elijah, pwede mo ba ako mabibigyan ng maiinom? Wala pong ulan. Natuyo ang mga ilog, natuyo ang mga balon, natuyo ang mga batis, tapos hihingi siya ng tubig. Water itself is very precious during a famine. Pero yun ang una niyang hiningi sa babaeng ito. Doon sa encounter nila, sa kanilang pag-uusap, we do not see any indication na yung babae aware siya na darating si Elijah. Wala tayong makikitang palatandaan na alam niyang darating si Elijah. In fact, hindi niya alam na inutusan siya ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka sa Zarephath, mayroong isang babaeng balo doon, inutusan ko para pakainin ka. Then, here comes Elijah, hindi alam ng babae, na inutusan pala siya ng Panginoon. Paanong nangyari yun? Alam nyo, kapag tayo malapit sa Panginoon at sensitive tayo, God works in our hearts in such a way na yung direction ng Panginoon sa iyo, yung leading ng Panginoon sa iyo, magiging sensible ka na maramdaman mo sa iyong sarili na ito yung leading ng Panginoon sa akin. So when Elijah came, humingi siya ng tubig, kahit alam niya na precious yung tubig sa panahon nilang yun, she obeyed. Sumunod siya. Kumuha siya ng tubig. Akmang kukuha pa lang siya ng tubig, pinigilan siya ni Elijah. Sabi ni Elijah, samahan mo na rin ng tinapay. It's a very audacious request. Famine ito, babaeng balo, naghihirap, sila ulang makain, pagkatapos sa kanya pa hihingi ng tinapay. So, dito na umalma yung babaeng balo. Ang sabi niya, isang lutuan na lang yung natitirang harina namin at konti na lang yung mantikang natitira. Kaya ako namumulot ng kahoy para iluto yon. Makakain kaming mag-ina at pagkatapos hihintayin na lang namin yung kamatayan namin dahil wala na akong iluluto pang iba. Tapos ngayon, hihingi ka ng tinapay. But Elijah insisted. Verse 13, fear not. Fear not. Bakit sinabi ni Elijah huwag siyang matakot? Sapagkat ito yung nararamdaman ng babaeng balo. Madalas ito yung nararamdaman natin. Na magpipreach tayo dito, we will be challenged to give. Pagkatapos, meron tayong pansariling mga pangangailangan. Natatakot tayo, Lord, paano pa kaming magsusurvive? Yung kakaunti na meron kami, sapat lang. Minsan kulang pa, tapos magbibigay pa kami. Pero sabi ni Elijah, fear not. Huwag kang matakot. Sabi niya doon sa babaeng balo, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Ito yung promise ng Panginoon. Verse 14, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, hanggang kailan? Until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Hanggat hindi pumapatak ang ulan, hindi mauubos yung harina sa palabigasan mo. Hindi mauubos yung mantika sa kanyang lalagyan. Hanggat hindi pumapatak ang ulan. Hanggat hindi natatapos yung famine. Hanggat hindi natatapos yung tagutom, hindi ka gugutomin ng Panginoon. I remember during the pandemic time, lockdown, walang makalabas. Sarado ang mga negosyo, walang makapagtrabaho. Hirap ang maraming mga tao.
Yung mga taong nabubuhay sa pang-araw-araw nilang kabuhayan, yung mga isang tuka ba? Na yung tinrabaho mo ngayon, kikitain mo ngayon, yun ang kakainin ninyo. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Paano kaya silang magsusurvive? Yung mga nagsosorbetes, nagpipisbol, nagtihinda ng tinapa, naglalako ng makakain sa hapon, paano silang magsusurvive? Hindi na sila makapagtrabaho. But they survive. At natakot tayo na magsasara ang church, wala nang service dito. Paano pa kayang magsusurvive ang simbahan kapag wala nang pupunta sa simbahan? But the Lord sustained us. Sinustain tayo ng Panginoon. During difficult times, doon natin makikita kung papaanong gagawa ng himala ang Panginoon sa mga buhay natin. During difficult times, doon natin masusukat talaga yung generosity ng mga mananampalataya. Na kahit sa panahon na naghihirap tayo, kahit sa panahon na nag-struggle tayo, we can still express our gratitude to God through our giving. Ito yung ginawa ng Panginoon sa babaeng balo na to. Ang sabi niya kay Elijah, I have commanded a widow woman. Pero hindi naman niya verbally inutusan yung widow woman. But God spoke to her heart. And when Elijah came, this woman obeyed when the command left the lips of Elijah. Because this widow woman knew ito yung leading ng Panginoon para sa kanya. So alam po natin yung nangyari sa kwento, hindi na ubos yung laman nung palayok niya. Hindi na ubos yung mantika. Nung pumunta si Elijah dito, 6 na buwan pa lamang po ang nakakalipas sa tagtuyot. Pero ang pronouncement ni Elijah is 3.5 years, hindi uulan. Kalahating taon pa lamang po na walang ulan. So meron pang 3 taon na walang ulan. Gaano katagal pinrovide ng Panginoon yung pagkain ng babaeng balo? The next 3 years. Ngayon, normally, pag nag-invest ka, if you invest, o kung saan man tayo mag-i-invest, merong tinatawag na return of investment. Kapag nagdeposito ka sa bangko, usually ang interest niyan kapag savings account, parang 0.2% lang annually pa. Napakaliit. Pero kapag nilagay mo sa time deposit yan, let's say 5 years, hindi mo pwedeng galawin, medyo mas malaki yung kanyang interest. Ngayon, kung mag-i-invest ka naman sa real estate, which is hindi nagdi-depreciate, nag-appreciate yan, mas malaki yung interest. Kapag naki-ani ka, parang 10% ata yung, di ko alam kung anong tawag doon. Yung nag-ani ka, kada 10 kaban, yung isang kaban sa'yo. Sa mga nagsasaka, anong tawag doon? Ha? One is to 10, no? May tawag doon eh. Basta, yun na yun. Nagkakaintindi na tayo. Diba? Merong ROI. Yung effort, yung input mo, merong ROI sa'yo. Kung serbisyong binigay mo, merong ROI sa'yo. Kung produktong binigay mo, may ROI sa'yo. Kung perang in-invest mo, may ROI sa'yo. Pero tingnan nyo to, yung ginawa ng Panginoon. Yung investment ng babaeng balo is just 1 meal. 1 meal. Kasi ang sabi ng Bible, isang kainan na lang ang iluluto niya, tapos hihintay na lang nila, mamatay sila sa gutom. Wala na siyang ilulutong iba. That's it. Pero, binigay niya kay Elijah. Pinakain niya si Elijah. At ano ang sabi ng Bible? Verse 15. And she went and did according to the saying of Elijah. And she, yung widow, and he, Elijah, and her house, kasi may anak siyang lalaki, did eat, ilang araw? Many days.
Ilang araw meron sa 3 taon? 365 times 3. Ilan yun? 365 times 3. Compute, cellphone. 1,095 times 3. Kasi kakain ka ng 3 beses maghapon. Almost 6,000 times. Ang balik sa kanya nung investment niya na 1,000,000 lang. Ngayon, kuripot ba ang Diyos? God always works in a mysterious way. Bakit hindi ginawa ng Panginoon na yung pagkain niyang pang 3 taon, ibigay na lang niya ng minsanan? Kung meron siyang kamalig doon, pinuno na lang sana ng Panginoon ng trigo yung kamalig niya. Para isang bagsak lang yung hirap. Hindi na araw-araw iniisip ng Panginoon na magpuhubayad sa Kanya. Ganun na lang sana ginawa ng Panginoon eh. Pero bakit each day ang provision ng Panginoon? Alam niyo yun, nung araw kasi, yung palabigasan namin sa bahay, ang pinaglalagyan namin ng bigas, ang tawag namin doon, tukong. Alam niyo yun? Yung lata ng Baguio oil na kwadrado. Hanggang tuhod ang taas, tukong. Yung pantakal namin doon, tawag namin, gatang. Yung malaking lata ng sardinas, yung bilog. Gatang. Diba? Hindi salop gatang. Pag magsasaing ako noon, 3 gatang palagi kasi 11 kaming kumakain sa bahay. 8 kaming magkakapatid, magulang ko, tapos yung lolo namin. 11 piyesta palagi noon. Piniritong galunggong, kamatis, araw-araw. Purga kami ng kamatis. Sabi niya kikinis ang kutis mo. Hindi ako naniniwala doon. Ano? Araw-araw, puro kamatis ang inulam namin. Hindi naman kuminis ang kutis ko. Yung feeling na magsasaing ka, sinipa mo yung palabigasan, napakaingay. Parang 2 gatang na lang ata ang laman niya. So, sinalok mo, nagsaing ka, kumain kayo. Pagdating ng hapunan, pinagsasaing ka uli, pero alam mong wala na dahil kinuha mo na yung natitirang laman niya. So, binuksan mo, sinalok mo yung gatang, may nakuha ka uli. 2 gatang. Nagsaing ka uli, kinabukasan, may laman uli. Ang sabi ng Bible, yung palabigasan ng babaeng balo, every time nasasalok siya, meron siyang nakukuha. Every single time, meron siyang nakukuha. That's a miracle na ginawa ng Panginoon sa babaeng balo na yun. Hindi ginawa ng Diyos na minsan niyang binigay yung pagkain ng babaeng balo na good for 3 years. Bakit? Remember, famine. Lahat ng tao gutom, walang pagkain. Kapag nalaman nila na yung babaeng balo, maraming trigo, maraming harina, guess anong mangyayari? Iraransak nila yung bahay ng babaeng balo. And most likely, baka patayin pa silang mag-ina. Kaya ginawa ng Diyos na yung provision niya each day to protect the widow. Diba? Doon sa prayer ng ating Panginoon, give us this day our daily bread. Araw-araw ang provision ng Panginoon. Hindi ibibigay ng Panginoon yung pagkain mo ng minsanan lang. Sino po dito ang nasubukan ng kumain sa mang-inasal? Tapos nga po kamay, mga mahilig sa mang-inasal, ayan. Mga diabetic. Malalakas sa kanin. Okay? Yung mga senior natin ng mga babae, mahilig na mag-inasal. Nakakailang kanin sila. Sino po yung sa inyo, valedictorian na pinakamaraming kanin na nakakain? Mga nagmang-inasal. Ha? Nakakailang kanin sila. Kayo, mothers? 3, 5? Ay, Diyos ko po. Mahabag kayo sa katawan nyo. Nung panahon na nagsisimula pa lamang po ang mang-inasal, around 2003, 2004, ganyan, nagsisimula pa lang po ang mang-inasal, sila po ang nagpasimula ng only rice, yung mang-inasal. Bata pa ako noon, ang pinakamadaming kanin na nakain ko, sa naaalala ko, 6 na cups.
Ngayon, dinala ko yung mga estudyante sa Bible College doon. Pinakain ko sila. Ay, Diyos ko po, 11 na cups. Nahihiya pa raw sila noon. Sabi ko, paano ko pag hindi nila ako kasama, yung di na sila nahihiya? Makakailang kanin kaya ang mga to? Hindi natin alam. Madami. Diba? And the Lord provide for the widow woman, for Elijah, and the widow's son. Yung pagkain nila, every time nakukuha siya sa kanyang palabigasan, meron at meron siyang nakukuha. Sa Bible pa lang, meron na palang unli na pagkain. Baka dito kinuha ng mga inasal yung concept nila na unli rice eh. Every time nakukuha siya, meron. Every time na magbubuhos siya ng langis, meron. Hindi na uubos yung mantika niya. There's always oil on the cruse. The miracle of God on how He provided for the widow woman. Now, for most of us, life has been hard. And how can we talk about giving at a time like this? Some people have very little. Some need to focus on themselves. You have your own needs in your families. Hindi naman lahat, hindi naman palaging meron. Pero yung pangangailangan, regular. Di ba? Regular tayong kumakain. 3 times a day tayong kumakain. Pero yung income, most of the times, hindi regular. Kaya hinihigpitan natin yung mga sinturon natin. Life is hard. Maigpit ang buhay. And yet, bakit natin pinag-uusapan yung pagbibigay dito sa church? When things are most difficult, that people can become generous. When things becomes difficult, people can become generous. Yung example na binigay sa atin ng Panginoon. Widow's mite. She's in need. Macedonian churches, they are in deep poverty. Zarephath woman, she's in need. And yet, sila yung mga example na ginamit ng Panginoon on how to be generous. And I do believe the Lord blessed them for their generosity. 2 Corinthians chapter 9, Paul speaks of the blessings of giving. When we give, ang sabi niya, there is blessing to the individual who gives. Merong blessing dun sa nagbigay. Again, this is one of those mystery na ginagawa ng Panginoon. Paano nating masasabi na merong blessing sa nagbigay kung ikaw yung nagbigay, ikaw yung nawalan, ikaw yung nabawasan? There is blessing to the individual who gives. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. We were created to give. We were saved to give. Ang ating Panginoong Diyos, ibinigay niya ang ating Panginoong Jesus sa atin. He was the first one to give. And Jesus came to earth to give His life. So life is all about giving. Not only there's a blessing to the individual who gave, there's also blessing to the one who is given. Of course, that's the obvious. Blessing sa kanya na tumanggap pag ikaw ay nabigyan. And third, there is blessing to God. Ang pagiging generous is always pleasing to God. Kalugod-lugod sa Panginoon ang pagbibigay. Ito yung attitude na in-exemplify ng ating Panginoon sa atin when He died on the cross. He gave His life for us. And so should we. Matutunan natin na magkaroon po tayo ng attitude na mapagbigay. Then, Luke chapter 6 verse 38, the Lord Jesus Christ Himself said, "Give, and it shall be given unto you." Babalik sa iyo. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met, withal it shall be measured to you again.
And Apostle Paul echoed almost the same statement in 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you. I like that word. God is able. Kaya ng Diyos. Ano yung kaya ng Diyos? To make all grace abound. Kaya ng Diyos na lahat ng biyaya, pasaganain niya sa iyo. God can do it. Pero minsan, nagdududa tayo sa pamamaraan ng Panginoon. Why? Bakit tayo nagdududa? Sapagkat, ang Panginoon hindi siya kumikilos sa paraan na alam natin. Yung blessing ng Panginoon sa atin, bilang mga tao, ang alam natin, ibe-bless ng Panginoon ng buhay natin in such a way na gaganda ang buhay natin. Sasagana tayo to the point na yayaman tayo. Yun yung blessing ng Panginoon. But be reminded, ang blessing ng Panginoon hindi palaging pera. God blesses us in so many ways. Yung blessing sa pananalapi, isang sideline lang ng Panginoon yun on how to bless His people. Sabi ko nga sa inyo, we were created millionaires. Yung iba sa inyo, narinig na to. Nilikha tayo ng Panginoon ng mga milyonaryo, marami sa atin, hindi lang natin alam. Yung nanay ko, nung na-aksidente, nasira po yung mga tuhod niya, na damage. And in order to replace her kneecaps, it cost $500,000 each. Napakamahal pala nung kneecap. Kalahating milyon. So kung nakakapaglakad ka ng maayos, wala kang nararamdaman sa iyong mga tuhod, you already have 1 million there. 1 million na yan. Ngayon, kung gusto mong gamitin yung 1 million mo, bili ka ng sasakyan, bili ka ng lupa, ibenta mo yung kneecap mo para magamit mo yung million mo. Benta mo yung dugo mo, yung bato mo, yung puso mo. Utak lang siguro hindi nabebenta. Kasi overuse, second hand. Ako siguro pag bebenta ko, mura lang. Kasi 2 bytes lang eh. Ngayon kasi gigabyte ng pinag-uusapan, terabyte na. The Lord blesses us so much. And most of us are not even aware of God's blessing sa mga buhay po natin. At one time, merong isang milyonaryo sa isang church. Nangyari to sa United Kingdom. Sabi niya, tumayo sa church, nag-testimony siya, the Lord blessed me because I learned to give away everything that I have. Nung dumating ako sa bansang ito, sabi niya, I only have 10 pounds. Yung pera nila doon, pounds. Sa atin, peso. I only have 10 pounds. I gave it to the church. And the Lord blessed me with 100 pounds. I gave it all to the church. And the Lord blessed me with 1,000 pounds. I gave it all to the church, and the Lord blessed me with 10,000 pounds. I gave it all to the church, and the Lord blessed me with 100,000 pounds. And guess what? I gave it all again. And here I am. I am a millionaire. Tapos mayroong isang matandang babae tumayo, sabi niya, kung totoo yung sinasabi mo, kung naniniwala ka sa yung sinasabi, yung mga milyon mo, ibigay mo uli lahat. Hindi na makapagsalita yung lalaki. Bakit? Kasi mabigat na sa kanya ang ibigay lahat. Kita nyo? Minsan kapag maliit lang, napakadaling ibigay. Hindi natin masyadong ramdam. Pero kapag lumalaki na yung blessing ng Panginoon sa atin, mahirap na nating bitawan. Kaya nga, ang Panginoon, nasusubok niya yung tunay na kalagayan ng puso natin when it comes to giving sa panahon ng kahirapan. Kaya nga, giving in difficult times. So, paano nating maintindihan yung binabanggit na giving ng Panginoon sa atin in reference to the widow's mite, Macedonian churches, and this Zarephath woman. Ang pagbibigay, totoo po, na daan ng pagpapala ng Panginoon.
Pero hindi ibig sabihin, magbigay ka ng magbigay, payayamanin ka ng Panginoon. We have to remember, yung mga apostles, namatay sila, hindi sila mayaman. In 1997, two famous women died in the span of 1 week. Princess Diana and Mother Teresa. And on their will, Princess Diana died with 20 million pounds. Mother Teresa died with 2 salaries and 1 bucket. Ano yung salaries? Ito po yung damit na binabalabal lang sa katawan. Yun lang ang yaman na naiwan ni Mother Teresa. These 2 women died, isa mayaman, isa hindi mayaman. Anong pinagkaiba? Sabi nila, Mother Teresa died serving the Lord. She gave everything and yet she died a pauper. Wala siyang yaman na iniwan. Unlike Princess Diana, she died a monarch. Hindi man siya naglingkod sa Panginoon and yet she left with 20 million pounds. So ang paglilingkod sa Panginoon, hindi para yumaman ka. Ang pagbibigay sa Panginoon, hindi para yumaman ka. It is a measure of the real status of your heart kung nasaan ang puso natin. So when it comes to giving, yung panahon po ng kahirapan, meron po tayong tendency. 2 ways. We give inwardly or we give outwardly. In times of needs, yung panahon ng kahirapan, ang una nating tinitingnan ay yung personal nating pangangailangan. Sinisecure muna natin yung sarili natin. Pakita mo nga, Iros, yung ano dyan. Sa Jonas, yan. In difficult times, this is the tendency of most humans. Na yung resources natin, iniipon natin, sinisecure natin to provide for our needs. Isisecure mo yung sarili mo eh. Noong panahon ng pandemic, pinredict natin na magkakaubusan ng supply sa palengke. Iho-hoard ng maraming mga negosyante ang mga bigas. So anong ginawa natin? Yung natitirang pera ng church, binili natin lahat ng bigas, inimbak natin dyan. Para yung mga walang mabiling bigas, meron tayong supply. During the pandemic yan. Bakit? Human thinking eh. Ang instinct natin is self-preservation. Iniisip natin yung sarili natin. Ngayon, the Bible is teaching us the other way around. To give outside, not to give inside. Na kapag natutunan mong magtiwala sa Panginoon, you do not think of yourself, but you think of others. Because you have learned by principles that God can still provide for you in spite of the difficulties in life. Bakit nagiging selfish tayo kapag mahirap ang buhay? Kasi ang tendency nga natin, human instinct, yung pamamaraan ng tao on how we can secure ourselves. Pero kapag natutunan natin magtiwala sa Panginoon, we learn the principle that it is not human logic. We operate by faith. That God would somehow provide for us in such a way na kahit hindi mo naintindihan, alam mo, God will take care of you. This is the astonishing act of grace of God. Na madalas hindi natin maintindihan, but God works in such a way na kahit ikaw magugulat kung paano kang nakakapag-survive kahit walang-wala ka na. That is the grace of God. Ano ba yung grace of God? Undeserved favor. Hindi mo deserve, pero bibigay ng Diyos sa iyo. Sa Kapampangan, meron silang tinatawag sa mga estudyante na kapag hindi ka pumasok, sabi nila, magpalat. Sino Kapampangan dito? Naintindihan niyo yun? Yung
Gigising ka ng maagang-maaga, madilim pa, papakulo ka na ng tubig, magluluto ka na, ihahanda mo na yung baon ng anak mo, paplanshay mo yung damit niya, gigising na lamang siya, kakain, maliligo, bibihis na lang, nakaready na lahat. At bago pupunta ng school yan, ano yung gagawin niya bago siya aalis? Yan, dun tayo magaling. Hingi ng baon. Sino po merong pinapaaral na elementary dito? Merong elementary. Magkanong baon niya? 50. Grabe. 50 pesos. Ang laki nun ah. Brad, nung ikaw nag-aaral, magkanong baon mo, elementary ka? Wala. Tapos 50. Ganun po tayo mag-isip, ano? Yung ayaw nating iparana sa mga anak natin, yung naranasan natin noon. Bekim, nung nag-aaral ka elementary, magkano baon mo? Malaki pa rin. Sino mga kaedad ko dito? Si Sir Judith, magkano baon mo elementary ka? Malaki pa rin. Mayayaman ng mga to ha. Nagkamali ako ng mga tinatanong ha. Sir Josh, magkano baon mo elementary ka? Ba, mas malaki. Brother Oscar, magkano baon nyo elementary kayo? 1 centavo. Ano yun? Malaki na ba yun nun? Ano pong nabibili ng 1 centavo nun? Okay, grabe, no? 1 centavo. Maraming candy, tinapay, ice snowball. Ako ang baon ko nun, agila. Kapag binigyan ako ng Useresal, maligaya na ako. Nung nag-high school ako, 150. Kasi yung pamasay sa jeep, 50. Papunta 50, pauwi 50. So may 50 akong maiiwan na pang merienda. Ang gagawin ko, maglalakad ako pauwi para ma-save ko yung 50. Ang layo nun. Aguso sa Lapungan. Ang layo nun. Maglalakad ako sa dike. Yung bata ngayon, bigyan mo ng 10 piso, mamulagatan ka pa. Nangasali ko, Kenny. Wala na siyang mabibili, 10 piso. Di ba? Sa Kapampangan, manig lola. Anong palagi niya lang sasabihin? Daddy, ikaw yun. Iba kami ngayon. Mga millennials talaga, magaling din sumagot. But God's grace is sufficient. Yung biyaya ng Panginoon, sapat. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon sa bawat pangangailangan natin sa buhay natin. And when we learn to give to the Lord genuinely from our hearts, even in difficult times, that is when the Lord truly appreciate our giving. Na kahit sa panahon ng pangangailangan, nagagawa pa rin natin magbigay sa Panginoon, doon talaga nalulugod ang Diyos sa atin. Ngayon, how should we give during difficult times? Paano tayong magbibigay kapag mahirap ang buhay? Number 1, we need to learn what are the reasons why we should give. Bakit ba tayo nagbibigay? Number 1, because giving pleases God. Giving pleases God. Nalulugod ang Panginoon kapag tayo nagbibigay. On the contrary, kapag hindi tayo nagbibigay, hindi nalulugod ang Diyos. So the choice is up to us. Number 2, giving is good to our hearts. Meron pong ginawang pag-aaral na nakakabuti daw sa puso yung pagbibigay. I don't know if Kuya Ray will agree. According to study, giving triggers a feeling of happiness which lowers blood pressure and makes us healthier. Merong excitement na nararamdaman yung puso natin kapag tayo ay nagbigay.
Kapag nakatanggap ka, masaya ka eh. Pero kapag ikaw yung nagbigay, masaya ka din. Pero yung level ng kasiyahan nung nagbigay ay iba dun sa level ng kasiyahan nung tumanggap. It triggers a feeling of happiness which lowers our blood pressure and makes us healthier. Kaya yung mga high blood dyan, yung mga may hypertension, isa lang ang gamot nyo. Maging generous kayo, huwag kayong maging kuripot. Amen? Number 3. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. In everything give. Hindi ka lang magbibigay during the good times. Giving should be a habit, even during bad times. Dahil sabi ng Bible, in everything, not only in good times, even in bad times, in everything, give thanks. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Then number 3, why we give? Because giving is worshiping. Ang pagbibigay po ay pagsamba sa Panginoon. From the Old Testament to the New Testament hanggang sa panahon po natin, bahagi palagi ng mga taong sumasamba sa Panginoon yung magbigay. Ang mga Israelites, pagpupunta sa Jerusalem for worship, may dala sila palaging mga sacrifices nila. At yung giving nila properly represents God's blessing in their lives. Yung iba, ang dala nila, baka. Mayaman eh. Yung iba, guya. Mayaman eh. If you remember, si Mary, nung i-dedicate niya ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang dala niya? Kalapate. Because she is poor. Mahirap lang siya. Yun lang ang afford niya. And yet, she gave. May dala siya na kaloob niya sa Panginoon. See, every time na pupunta sila sa temple, may dala sila. At yung dala nilang offering represents yung kanilang social status. Yung blessing ng Panginoon sa buhay nila. Mayaman ka man o mahirap, nagbibigay sila. So giving is worshiping. Number 4, giving is an expression of love. Ito siguro yung pinaka-obvious sa lahat. Na lahat ng nagbibigay, expression nila yun ng kanilang pagmamahal. It is an expression of love. Hindi ka pwede kasing magmahal nang hindi magbigay. Sangkap palagi yun ng pagmamahal, yung magbigay. At ang Panginoon, pinatunayan niyan when He said, for God so loved the world that He gave. Kaya nagbigay siya. Dahil mahal niya tayo. So, paano tayong magbibigay in difficult times? Number 1, give first, not last. Give first, not last. Anong ibig sabihin na to? Unahin mo yung ibibigay mo sa Panginoon at huwag mong ihuli. Ang nakasanayan po ng marami, pag sumahod na, bayad sa renta, bayad sa wifi, bayad sa amortization ng sasakyan, matrikula, gasolina, transportation, pagkain, grocery, bigas, etc., etc. Yung natira, yun ang ibibigay sa Panginoon. Kapag ganon ang habit natin, most of the times walang matitira para sa Panginoon. Kaya make the habit to give first and not last. Unahin natin palagi ang Panginoon. Kasi doon makikita yung priority natin. Kung sino ba ang nauuna sa buhay natin. Ang mga personal ba nating pangangailangan o ang Panginoon? Kapag natutunan po natin na lagi nating inuuna ang Panginoon, we will come to realize na yung natitira laging sumasapat. Because God's grace is always sufficient. Number 2, give generously. But sensibly. Give generously but sensibly. Ibig sabihin na to, dapat kapag nagbigay tayo sa Panginoon, yung realistic, hindi yung idealistic.
Halimbawa, nag-promise ka sa Panginoon, Lord, magbibigay ako ng 10,000 next month. Pero ang alam mo, ang sahod mo, 5,000 lang. It's not sensible. Hindi siya realistic. Oo, idealistic siya. Pero hindi siya realistic. Number 2, give regularly. Maging habit natin. Iba-iba po yung pattern ng ating pagbibigay sa Panginoon. Yung iba, nagbibigay monthly. Yung iba, twice a month. Kasi ang sahod nila, kinsenas katapusan. Yung iba naman, weekly. Regardless of the pattern of our giving, it should be a regular habit. Kasi kapag hindi siya regular, hindi natin ma-develop yung habit ng pagbibigay sa Panginoon. Yung, hindi katulad nung pag nagbayad ka ng PhilHealth. Pwede mo bang bayaran ng PhilHealth mo ng, yung kung mabubuhay ka hanggang 100 years old, pwede mo bang bayaran yon? Hindi, di ba? Pwede mo bang bayaran yung good for 1 year na PhilHealth? Pwede, pero hindi praktikal. Paano kung bukas namatay ka na? Sayang yung binayad mo na 1 taon. Di ba? Kaya ang pagbabayad natin, every month, basta buhay tayo. Kasi pag namatay ka, binayaran mo ng good for 5 years, sayang yun. Pag may hinulugang ang bahay sa pag-ibig, babayaran mo ba ng, yung pang 1 taon na hulog ko, babayaran ko na. Gagawin ba natin yon? Hindi. Di ba? Kasi kapag namatay ka, kahit kababayad mo pa lang ngayon, namatay ka bukas, 1 buwan ka pa lang nakakahulog, considered paid in full yung bahay mo. Ganon din naman sa pag-ibigay natin sa Panginoon. It should be regular. Number 4, give out of your heart. Dahil lang sabi ng Luke 6:45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. So yung giving natin sa Panginoon, it indicates our heart's priorities. Yung priority ng puso natin, nakikita dun sa ating pagbibigay. Number 5, give more than money. Hindi lamang po pera ang pwedeng ibigay. Kasi hindi sa lahat ng panahon may pera tayo. Merong time na nauubos ang pera natin. Tama po? Kapag naubos na yung pera mo, ibig bang sabihin hindi ka na magbibigay? Dahil hindi lamang po pera ang pwedeng ibigay. You can give your time. The common commodities that is available always, time. Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong time. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng pare-parehong sukat ng oras. 24 hours a day. Walang taong nabubuhay na meron siyang 25 hours a day. Wala pang taong nabuhay na ganun. Lahat tayo pantay-patay ang oras na binigay ng Panginoon. And that's the basic commodity na pwede nating ibigay if we don't have money. Number 6, give of yourself. This goes hand in hand doon sa number 5. Na maliban sa pera, hindi lamang time, pero pwede nating ibigay yung sarili natin. Yung talents natin, yung mga abilities na meron tayo, pwede nating ipagamit sa Panginoon. And number 7, give without expectation. Ito po yung palagi ko pong binabanggit sa atin na gusto ko pong matutunan natin. Na kapag nagbigay tayo, huwag nating i-expect na magbibigay ka for God to bless you. Natural na pong mangyayari yon. Pero huwag sanang iyon ang maging motivation natin ng ating pagbibigay. Instead, we give because God already blesses us. Expression ng ating pasasalamat sa Panginoon kung bakit tayo ay nagbibigay. And church, we can never outgive God. Wala pa akong nakilalang Kristiyano na naghirap dahil generous siya sa kanyang pagbibigay. But it is the contrary. Marami akong kilala na pinagpala ng Panginoon because of their generosity. And I wanted this church to learn the principle na kung gusto nating maranasan yung masaganang biyaya ng Panginoon sa buhay natin, not only financially,
in other aspects as well. Kung gusto nating maranasan yung masaganang biyaya ng Panginoon sa buhay natin, then learn to give generously even in times of difficulty. Sapagkat dito nalulugod talaga ang Panginoon na kahit sa panahon ng ating kahirapan, nagagawa pa rin nating magbigay. Amen?